Right guys, gusto ko lang i-share sa inyo unboxing ng ating bagong controller. So nag-upgrade ako to Dumbo RC DDF 350 para magkaroon tayo ng more channels para sa mga accessories ng ating Vanquish VS410. Now, hindi naman ito bago, matagal na ito sa market, pero para sa mga napadpad sa page ko or channel ko na hindi pa aware dito sa Dumbo DDF 350 na transmitter, para sa inyo to. So here on this side, makikita mo yung different model. So basically, ang pinakaiba lang naman dito is yung kanyang hand wheel. So foam and plastic, and what I have here is the foam variant. Tapos in terms of the receiver, maraming options. Pero ang kinuha ko is yung 10 channel without a gyro, since di naman natin kailangan yun. On the other side, basically the same thing lang naman. And then at the back, yan, may mga iba pang information. Pero tara, let's go ahead and open this up para magkaroon kayo ng idea. So I've been running the yung stock transmitter lang ng aking Vanquish VS410, which is the Vanquish VT1. So okay naman siya, pero yun nga, gusto ko maraming channel. Pero if may interesado sa inyo sa transmitter na to, bebenta ko na to. So hit me up. So tara, open na natin. Ito is highly recommended din ng mga kaibigan ko. Marami akong napagtanungan, and ito yung isa sa mga nire-recommend nila. Alright, so pag ganun pala. So inside the box, we have our user manual. Yan. And then we have, I guess, an extension cable. Basta meron ito. And then we have a foam protection. We have a box for accessories. Tingnan natin yan later. And then we have our receiver. And medyo maliit lang siya. Check natin yan later. And then we have the controller itself. So I think yun lang naman. Wala naman ng iba pang nandito. Pretty straightforward. Alright, so bago yung controller, tabi muna natin. Tignan muna natin kung ano laman itong box na to. Alright. Oh, nga pala, ang kinuha kong variant is with a LiPo battery. So, may kasama siyang battery. Pero pwede rin naman na wala. So, AA lang gagamitin nyo. So, ito yung battery na kasama pag ang pinili nyo is yung with LiPo battery. So, apparently, it is para sa FlySky GT5. Tama ba? So, ito naman yung napili kong receiver. So, 10 channel siya with PPM and LED and all that. So, maliit lang siya and magaan. Alright, so ito na yung ating controller. Medyo malaki siya compared dun sa stock transmitter ng ating Vanquish VS410. Pero ergonomic naman yung handle niya with carbon fiber effect pa nga. So, maganda. So again, this is the Dumbo RC DDF 350 Digital Proportional Radio Control System Transmitter. So let's take a look around. We have our proportional steering control. So foam yung kanyang cover, and may variant to na metal lang. Then we have our channels. So we have channel 5, channel 6, channel 7. Ito tatlong parang switch siya. Ito naman parang potentiometer. And then we have our channel 8 button, channel 9 button as well, and channel 10. And then, meron tayo ditong loophole para sa lanyard. And then, on the other side, we have a port. Hindi ko lang alam para saan to. Pero parang 3.5mm. Tapos, meron tayong USB Type-C port right here. And then, sa taas, we have our channel 3 and channel 4. And then, of course, yung ating display. And we also have a scroll wheel here. And of course, our power button. So, ayan. Medyo robust naman yung quality niya. Masarap sa kamay. And may malaking platform dito for 3D printed accessories like phone mount and all that. So, ang nagustuhan ko dito sa battery compartment niya is slide out lang siya. Hindi na kailangan gumamit ng screwdriver. So, we have two options in terms of powering up this controller. Of course, yung ating connection para sa LiPo. Pero pwede kang maglagay dito ng 4 na AA battery. Alright, so apparently male yung connector natin. Tignan natin kung gagana to. Alright, so pasok naman. Medyo tight fit nga lang. Tignan natin. Yun, pasok. And then, turn on. There you go. Wow, ganda ng display. And it's color display. Alright, so tara, tignan natin yung display and all the settings and features ng ating Dumbo RC DDF 350. Unang-una sa lahat, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, may pagka-angulo pala yung steering control natin. And we have LED indicators for steering, ayan, left and right, and for throttle na rin dito sa likod. Pero honestly, I think it's unnecessary and baka i-turn off ko yan
para makasave ng battery life. But in terms of our display, kung makita nyo, napakaganda, colored siya, and well detailed, and medyo intuitive din naman kahit papaano, especially for beginners like me. So here sa homepage, meron tayong battery indicator or battery level indicator para sa ating transmitter, and then we have a quick glimpse para sa ating mga channel percentage, channel 1 to channel 6. And then we have indicators din para sa mga status ng ating channel. For example, channel 3. Yan, kung makita nyo, yung icon gumagalaw para malaman nyo kung naka-engage maliban sa LED indicator dun sa mismong button. So channel 3 is toggle switch, kung makita nyo. Channel 4, same, toggle switch din siya, on and off. Yung ating channel 5 is parang potentiometer, napipihit siya. Same with channel 6. Yan. And then for channel 7, it's a 3-way switch. So, yan. And then this one and this one. And then for channel 8, I believe it is a momentary switch or momentary button. And for channel 9 and 10, toggle naman siya. I believe pwede mo yung palitan sa settings. Mamaya makikita natin. Now, another thing here is pwede mo ring diretso na i-adjust yung forward and back ng throttle mo, yung percentage dito sa homepage pa lang. So, maganda yan. And you can also change the left and right trim para sa ating servo or para sa ating steering, which is awesome. And then, pwede mo ring i-lock para hindi mo accidentally mabago yung mga settings mo. So, long press lang siya. And then, pressing the power button will give us all the settings na. So, start tayo sa general menu. Andito na lahat ng channels natin, mga percentage. And if we go around, meron tayong channel phase, meron tayong endpoint. Dito ka na mag-a-adjust ng mga different endpoints mo. We also have double ratio and sub-trim, aux channel, key type. Ito, pwede mong palitan kung anong gusto mo maging functionality ng mga different buttons mo dito sa controller. And then, remapping. Pwede mo rin palitan yung mga functionalities ng mga buttons and switches ng ating transmitter. So, honestly, hindi ko pa alam lahat ng mga nakalagay dito. Konti pa lang yung mga naiintindihan ko. Pero yan, at least nakikita nyo yung mga different menus. So, going back, di pa tayo sa kabila, which is the model menu. Meron tayong cruise control. And then, we have steering curve. We have throttle brake curve, gyro mix kung meron tayong gyro sensor. I believe yung sa akin wala. And then we have tank mix. We have winch mix. 4-wheel steering. Wala akong ganyan pero hopefully makabuo tayo ng ganyan in the future. Program mix 1 and program mix 2 and servo swing control. And then going to the transmitter settings, dito na tayo mamimili ng ating model. So, parang hanggang 10 lang yung pwede rito eh. 10 RC lang pwede mong i-connect dito, kung di ako nagkakamali. Aside from that, we also have coaching model, sound settings, power, and calibration. And lastly, we have our receiver settings. So, receiver, kung gusto mong normal or fast. And then, we have our gyro. Again, wala tayo niyan. So, very intuitive yung navigation niya. Maganda yung display, colorful, and madali din intindihin, especially for beginners, gaya ko. Tapos, snappy din yung mga buttons and switches, and mukhang maganda yung quality niya for a price for around 3,000, 2,000 plus. Hindi ko na maalala. Pero mura lang siya compared sa mga other options. Now, wala siyang mga fancy built-in phone holder and all that. Pero, para sa price niya, maganda na to. And maraming available na 3D printed parts for this. In fact, yung nilagay ko dito sa aking transmitter ng Vanquish, itong steering extension is para talaga dito sa DDF 350. So, ililipat ko yan. And meron din akong pinrint na phone holder dito or camera holder dito para pwede tayo mag-film one-handed. Okay? So, hopefully nakatulong sa inyo tong video na to guys. Yun lang muna for now dahil hindi pa naman ako ganun kabihasa. Pero at least kahit papaano nakapag-share ako sa inyo. So, lagay ko yung link sa sa comments or sa description if you're interested. So, thank you for watching and see you on the next one guys. Have a great day. You're awesome.